Another day, another vlog mga paps. For today's video ay pag-uusapan natin kung paano tayo nagsimula na mag-motovlog. Kung gusto mong malaman ang aking buong kwento, well, tapusin mo ang video na ito paps at ikukwento ko sa iyo ng buong buo. Way back 2021, panahon ng pandemic, nung makapanood ako ng ganitong klaseng content. At ang unang sikat na motovlogger na napapanood natin nun ay walang iba kundi si J. Emil Lascian or mas kilala bilang Team Katagumpay ngayon. Sino nga ba naman ang hindi makakilala sa kanya? Siya lang naman yung isang motovlogger noon na namimigay ng helmet sa mga kapwa niya rider. Wala naman talaga sa plano ko noon ang maging isang motovlogger. Dahil wala akong idea noon kung paano gumawa ng content at lalong-lalo lang hindi ako marunong mag-edit. At isa pang dahilan ay wala akong pambili noon ng action camera na gagamitin natin sa pag-motovlog. To make the story short mga paps, ay may isang kaibigan tayo na nagpahiram ng kanyang action cam. Sinabi sa akin ng kaibigan kong ito na bakit di ko daw subukan ang mag-motovlog. Total mahilig naman ako sa motor at mag-ride. Kaya kahit hindi ko alam kung paano ang gagawin ko noon, ay sinubukan ko pa rin. At dito na nga ako gumawa ng Facebook page mga paps sa Takbong Pogi Motovlog. Sa mga hindi nakakaalam kung bakit Takbong Pogi Motovlog yung pinangalan natin sa ating Facebook, may ibig pong sabihin niya. Pogi means abbreviation o presence of God inside. Sa totoo lang mga paps, mahihayin talaga ako lalo pag sa camera. Alam ng mga kaibigan ko yan. Kaya ang unang content ko noon mga paps ay magre-record lang ako sa action cam and then lalapatan ko lang ng music at i-upload ko na agad sa aking Facebook page. Akala ko noon ganun lang kadali ang mag-vlog. Mag-video ka lang and then na-upload mo ay million views at sisikat ka na. Pero hindi pala. Dahil ko ako hindi pa lang noon ng ating followers kaya halos pa lang nanonood sa ating mga upload ng video. Sumubok rin ako ng ibang content nun mga paps. Kagaya ng pagsama sa mga charity rides. At katulad ng nauna kong mga content ay halos wala ring nanonood. At isa pang dahilan mga paps ay hindi maganda yung ginagamit nating action cam noon. Bukod sa hindi maganda yung video quality nito ay mabilis ding malobat at hindi siya kasing stable lang ginagamit natin na yung nag-GoPro. Sa loob nga ng 4 years nating pagbablog mga paps ay halos last year lang tayo na monetize at dumami ang ating followers. Sa 4 na taon na yun ay marami tayong napagdaanan na tayo. Hindi tayo na literal na tayo. Tayo means trial and error mga paps. Nandyan din yung sinubukan natin yung magiging food vlogger pero hindi natin bagay ito sa ganitong klaseng content. Kaya mas pinili ko na lang na maging isang motovlogger. Dahil dito ako masaya at dito ko rin naranasan at mapuntahan ang mga lugar na dati sa picture at sa Facebook ko lang nakikita. Sa pagmomotovlog din ako nakakilala ng aking mga kaibigan at mga tropa na nakaparehas ko ng aking hilig. Dahil sa pagtsatsaga ko sa pagmomotovlog ay dito rin ako nakaipon ng pambili natin ng action camera na ginagamit natin ngayon which is yung GoPro Hero 5. At dito din tayo nakabili ng ginagamit natin ngayon na sports bike na motor. At isa pang dahilan kaya tayo nagmotovlog ay para gawing memories. Memories para sa magagandang lugar na napuntahan natin. Para pagtanda natin ay may mapanood ang ating mga anak at magiging apo na rin. Kaya habang malakas pa ako at kaya ko pa ay sinusulit ko talaga ang bawat lugar na pinupuntahan ko. At syempre pati kayong mga nanonood at nakasubaybay sa akin ay parang ipinapasyal ko na kayo sa ating vlog dahil sa magagandang lugar na ating mga pinupuntahan mga paps. Bago nga tapusin ang ating kwento mga paps ay syempre gusto ko muna magpasalamat unang-una kay Lord sa lahat ng mga blessings na natanggap ko at lalong-lalo na sa paggabay sa bawat biyahe ko mga paps. Pangalawa sa mga kaibigan ko na nakasuporta sa akin at syempre sa mga solid na followers natin dyan na laging nakasubaybay at laging nakasuporta sa bawat ginagawa natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ang panghuli na gusto ko pang pasalamatan ay isang taong nagtiwala sa ating kakayahan. Walang iba kundi si Sir CFG Motovlog dahil isa tayo sa mga napili niyang maging brand ambassador na kanyang clothing line. Walang iba kundi ang CFG Clothing. Kasama din tayo sa kanyang grupo na Team CFG All Star. Hindi ko talaga akalain mga paps na yung dating isang taong nanonood lang ng mga nagmamotovlog noon ay heto, isa na ring motovlogger ngayon at napapanood niyo. Alam kong malayo pang aking lalakbayin pagdating sa mundo ng motovlogging. Kaya mas lalo ko pang pagbubutihan ang paggawa ng magandang content at may kapupulutan ng aral sa anyong mga manonood. So paano mga paps, dito ko muna natapusin ang ating vlog. Keep safe and ride safe always. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Takbong Pogi Motovlog would like to thank CFG Motovlog, Team CFG All-Star, CFG Clothing, and CMG Graphics Solution and Printing Services, Olongapo City.